Naniniwala ka ba sa mother's instinct o yung lukso ng dugo ng isang ina? Pero kung ang kutob mo bilang ina, alam mong pwedeng ikagulo ng inyong mga buhay, susundin nyo pa rin ba ito? May dalawang ina kasi kaming nakilala na malakas daw ang kutob nila na ang ipinanganak nilang mga sanggol sa parehong ospital sa Cagayan Province taong 2019. Nagkapalit! Nagtataka na po talaga ako. Wala nga po akong makitang similarities sa physical features po sa aming dalawang mag-asawa. Hindi ko alam kung ano yung gagawin namin. Sobrang nadurog yung puso namin. Para maliwanagan ang dalawang pamilya, sumailalim muna sila sa isang blood typing test. Yung blood type ng other party is hindi po compatible. Hindi raw po sila pwedeng magkaanak ng A positive po. Nakipag-ugnayan ang dalawang pamilya sa lokal na pamahalaan ng Cagayan para sina Trisha at ang kinikilala niyang anak na si Liam at si Marisa, kasama naman ang kinikilala niyang anak na si JM. Sumailalim din sa DNA maternity test para malaman kung ang mga kinikilala bang anak ni Trisha at Marisa kanila talaga. Ang resulta, parehong negative. Ibig sabihin, ang mga pinalaking sanggol ni Trisha at Marisa, hindi nila mga tunay o biological na anak. Ang bata-bata pa po nila para maranasan yung gantong problema. So ako po bilang ina, ayaw ko po sanang maranasan ng anak ko yung ganito. Sobrang sakit, na awa nga din ako sa kanya. Siyempre napamahal na sa amin, tapos bigla kong bibitawan din yung bata. Nitong September 30, ang dalawang mag-ina sumailalim muli sa isa pang round ng DNA test para makumpirma naman kung ang mga sanggol na ipinanganak ni Trisha at Marisa totoo nga bang nagkapalit at mapatunayan din kung sino ba ang may anak kanino. At sa gabing ito, ang resulta ng isinagawang DNA test, sabay-sabay na nating malalaman. Sa DNA test na ginawa, ang probability of maternity ay isa na naman kaya itong kaso ng baby switching sa Pilipinas? Bago malaman ang resulta ng isinagawang DNA test, nakapanayam ko muna ang dalawang pamilya habang ang mga batang sina Liam at JM na halos mag-aapat na taong gulang na ngayon naglalaro sa isang playroom. Kamusta na ho kayo mula nung nalaman nyo yung mga batang nasa inyo ay hindi nyo anak? Kinabahan, ma'am. Hindi namin akalain na ganyan palang nangyari. Masakit talaga para sa amin din, ma'am. Yung bata na nasa amin, na napamahal na rin po sa amin ng 4 na taon, ma'am. Kayo naman, Trisha, kamusta kayo? Masaya na may halong lungkot po. Malalayo na sa amin yung bata na napamahal na rin sa amin. Mabigat po sa loob, mabigat po dalhin kasi araw-araw kong iniisip na kung ano bang mangyayari sa susunod para po sa mga bata. Nanay Beverly, kung hindi ho dahil sa inyo, hindi magkakaroon ng pagdududa si Trisha. Tama ho ba? Opo. Kamusta po kayo? Mabigat pa rin sa dibdib po. Kung hindi ko talaga alamin yung totoo, walang mangyayari. December 6, 2019, isinilang ng nooy 17 anyos na si Trisha ang kanyang panganay. Pero ang tuwa na ligtas niyang nailuwal ang kanyang sanggol, napalitan ng pag-aalinlangan nung ang biyenan ni Trisha na si Beverly may napansin. Nakita ko naman po na bilog naman yung mukha. Sabi ko, ay, ang gwapo naman ng apo ko. Nung that time po kasi, binigay na rin yung baby nila, baby frugal. Yung pamunas doon sa baby bed po, kinuha ko. Sabi ko, ba't nandun sa kabila yung pamunas natin? Sila naman, bakit nandun din yung pamunas namin? Sabi din nila. Sabi ko doon sa nurse, bakit po yung pamunas ng mga bata ay nagkapalit? Hindi po kaya nagkapalit din yung mga bata? Sabi po sa akin ng nurse, bakit misis mas marunong pa kayo sa amin? Kami yung nasa loob. Nung una mong nakita yung baby mo, wala ka bang pagdududa nun? Wala po kasi pagod po ako nung time na yun, ma'am. Saka lang po lumakas yung pagdududa ko nung
Habang palaki na po siya, kasi nga wala nga po siyang kamukha sa aming dalawa. Paano? Siya po, singkit. Wala naman pong singkit sa aming dalawa. Medyo malaki rin po yung tenga niya. Wala rin naman pong ganun sa amin. Para malinawan, si Trisha, hinanap ang babaeng nakasabay niyang nanganak sa ospital, si Marisa. Kailan ka nagsimulang hanapin si Marisa? Matagal na po, pero nung August 6 po, doon po kami nag-search ulit ng partner ko na baka sakaling may mahanap na kaming social media account ni Ate Marisa. At yun nga po, may nahanap kami. Doon na po namin nakita yung mga picture ni Liam at saka ng mga anak niya po na which is kamukha po ni Liam. Yung nasa kanila na bata, nakitaan nyo rin ba ng features nyo naman, Roderick? Opo. Paano? Sa mukha niya po, ma'am, mga old pictures ko po, ma'am, may pagkakawig po. Parang tumayo yung mga balahibo ko, ma'am. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya nung bata ako. Naisip ko po na baka totoo nga po na nagkapali. Ang dalawang pamilya muling nagkita nitong August 8. Nung nakita ko yung bata, talagang tumulo yung luha ko sa kanya, ma'am. Nakita ko si Roderick, ganun na ganun po yung si JM. Nung nakita niya rin po ako, bigla po siyang nagpakarga sa akin, hinalikan po niya ako. Nandun ka ba, Ricky, noon? Nung nagkita-kita kayo? Una pa lang na namin na nakita sila, tumakbo yung bata, tapos pinarga ko kung ganun eh. Tumakbo sa inyo? Tumakbo Oo, sa'yo? ma'am. Tapos nagpakarga rin. Ah, Gaya talaga? ni... Kahit first time yung nagkita? Oo, ma'am. May instinct din yung mga bata kasi si JM pumunta kay nanay. Si Liam tumakbo kay Ricky. Sobrang masaya din mo ako, ma'am, nung nakita ko yung bata. Humingi sila ng tulong sa kanilang municipal health doctor. Sa pamagitan ng kanilang abogado, nakipag-ugnayan din sila sa ospital. Nireceive na po ng hospital yung demand letter namin. Hinarap na po nila sa amin yung mga staff na involved daw that time. Andun pa. Andun pa. Since po nasa inyo po yung negligence, kayo sana po yung mag-provide ng DNA. Sabi po ng nurse sa akin, sinagawan niya po ako na, "Hoy misis, huwag mong sabihin negligence dahil walang negligence dito sa hospital." Sabi ko parang wala na. Sabi ko sa kanila, wala na tayong mapapala sa hospital. Balik na tayo dun kay attorney. Sabi niya, mag-file na tayo ng kaso, sabi sa amin ng abogado. Hinihingan po nila kami ng attorney's fee daw po na tag 150K daw po kami. Kung sa pa-DNA nga po na wala kami pang pa-DNA, how much more po dun. Sabi ko sa mga anak ko, atras na tayo. Doon na ako naiyak, makikilimos na tayo. Sabi ko sa kanya, para matuntun natin yung katotohanan. Sabi ko sa kanya. Hanggang Hanggang blood test po kayo. Opo. Nung nakuha namin yung result, 8 positive silang parehong mag-asawa. Tapos yung si Baby Liam is O. Sabi niya sa akin parang ata, pwede kasing magkaanak ng O positive yung dalawang A positive na mag-asawa. Sabi niya sabi niya, wag kang tumigil. Sabi niya sa akin, puntahan mo, i-convince mo yung mag-asawa sa Si lalo. Marisa at si Ricky. Kinaumagahan nagpa-blood type po sila. Sabi niya sa akin, sinabihan ako ni Doktora, O kami pareho. Tapos si Baby JM is A positive. Sabi niya, Mrs. hindi mo anak yung hawak mo. Sa punto pong ito, ang alam lang natin, yung mga bata na nasa inyo, hindi inyo. No, hindi pa confirmed kung sino ang anak nino. Kasi wala pa yung cross-matching ng DNA. Pero gusto kong tanungin ngayon pa lang, papaano nga kung yung lumabas yung hinala na natin? Masaya na may halo pong lungkot. Masaya po kasi nga, napatunayan ko na sa lahat na tama nga po yung hinala ko. Malungkot po kasi nga po, napamahal na talaga sa amin si Liam. Hindi po namin siya kayang ibigay agad. Papaano kaya yung bata? Yun nga po yung iniisip namin, ma'am. Mahirap naman nang bitawan yung mga bata na mahigit mag 4 years na eh. Yun nga, inaakala ko, ma'am kasi kawawa yung bata. Talagang hananapin talaga kami noon. Pag hindi lang kami makita ng saglit lang yan, nilang iiyak yun Ang hirap siguro, no? Kaya nga, ma'am halos hindi ko ma-concentrate sa pagtatrabaho, sa pagkakarpintero po ako, ma'am. Akala ko yung una naming ginawang storya ng baby switching, yun na yun. Naaano ko na may isa pang kaso. At ang mahirap po sa inyo, malalaki na yung mga bata. Yun nga po ang inaano namin. Kasi minahal na namin yung nasa amin, talagang buong buo. Minahal na rin nila yung nasa kanila. Tapos yung mga bata, 4 years old, may muang na yun eh.
Kilala na nila yung nanay at tatay nila at saka yung mga taong nakapaligid po sa kanila, kilala na po nila. Medyo mahihirapan po talaga. Nitong September 30, sa tulong ng ospital kung saan hinihinala nilang nagkapalit ang mga sanggol, sina Trisha at JM at Marisa at Liam sumailalim din sa isa pang DNA test na kung tawagin, cross-matching. Ito ang magkukumpirma kung meron nga bang nangyaring baby switching at sino ang may anak kanino. Sa pahintulot ng dalawang pamilya, pinayagan nila kaming buksan ang resulta ng DNA cross-matching test. Ang hirap isipin kung paano nila kinaya. I think kailangan alamin na natin yung resulta ng cross-matching ng DNA. Tawagin na natin si Mr. Lazatin. Ang result ho nung DNA test nilang una showed na yung bata na nasa kanila, hindi nila anak. Now, bakit kailangan po nitong isa pang DNA test? Ito pong cross-matching. Para malaman kung talagang nagkapalit ba or pwede rin kasing hindi rin nagkapalit. Kasi yung unang DNA test sa kanila does not prove the baby switching. But this one, itong cross-matching, will prove kung talaga indeed nagkaroon ng palitan ng anak. Mr. Lazadin, sige po. Sa maternity test na ginawa natin kay Marisa, ang probability of maternity ay Makukumpirma na kaya ang hinala ni Trisha at Marisa na nagkapalit nga ang kanilang mga sanggol? sa DNA maternity test na ginawa natin kay Trisha, Walang bibitaw dahil ang katotohanan nagigimbal sa sambayanan. ang probability of maternity ay Sakit po, mami. Ang hirap nito. Susunod na, Mr. Lazadin, sige po. una munang inilahad ang resulta ng DNA cross-matching test sa pagitan ni Marisa at Liam. sa maternity test na ginawa natin kay Marisa, ang probability of maternity ay .999999%. Kayo po ang biological mother. Ni Liam. Kayo daw ho ang nanay talaga. Masaya na rin po kami kasi nalaman na namin yung totoo, ma'am. Ito nagpapatunay, Marisa, na anak mo talaga si Liam. Ricky, ikaw? Tanggap po namin na siya ang talagang anak namin. Pero ang inaano ko lang sa mga bata, yung si JM, kasi napamahal talaga namin sa kanya. Kayo naman po, anong reaction nyo na si Liam ay anak po nila? Masakit po. Kasi yung pinalaki po namin, napatunayan namin na sa kanila po talaga. Mahal nyo na si Liam. Opo, first apo ko po yun eh. Para sa akin, panatag naman na po ako kasi nakita ko yung pamilya, yung sa pagkakakilala ko po sa kanila. Mapagmahal po sila at saka maalaga sa bata. Roderick, ikaw? Para sa akin, ma'am, masaya na malungkot. Parang mahirap tanggapin. Si Liam kasi, ma'am, ako talaga yung pinaka gusto niyang tao. Pag di niya ako nakikita, talagang inahanap niya po. Masaya po. Kasi nga po, dito na po mag-uumpisa yung laban namin. Kasi gusto ko pong mabigyan ng ustisya yung mga bata. Kasi po ang babata pa po nila para maranasan yung gantong problema. Tama rin kaya ang lukso ng dugo ng pamilya ni Trisha na si JM ang totoo nilang kadugo. Ang hirap nito. Yung next results, Mr. Lazatin. sa DNA maternity test na ginawa natin kay Trisha, ang probability of maternity ay 99.9998%. Ganun din. So, Trisha, Roderick, nanay, ang anak niyo ho talaga, ang apo ho ninyo, nanay, ay si
JM. Hindi ko po may kakailan na masakit talaga. Kasi nga po, pareho na po kaming napamahal sa mga bata. Pati rin naman po yung mga bata, pareho na po napamahal sa mga kinagisnang pamilya. So, mahirap po talaga. Para sa akin, ma'am, talagang nalulungkot ako, ma'am. Although, maayos naman po yung pagpapalaki nila kay JM. Masakit po sa akin kasi hindi po kami yung nagpalaki doon sa sarili naming anak. Tsaka naalala ko po nung una, nakikita kong umiiyak yung si baby JM noon sa ospital. Iniisip ko na baka may sinasabi yung bata na kaya palaging umiiyak na, Papa, ako yung anak niyo, dito ako sa kabila. Bakit ganun? Ang daming problema. Bakit yung pinakamabigat pa na problema ang binigay sa amin? Hindi kami tumigil na maghanap ng katotohanan para mabawi namin yung totoo naming apo. Kasi ang hirap-hirap, ma'am. Ang hirap na maging mahirap. Yung mga pinagdaanan namin na hirap noon bago po kami nakarating sa katotohanan. Bawat bata may dalawang, 'di ba? May dalawang sets of parents. Parang siguro gano'n na lang natin isipin kasi ang hirap tanggapin. Nag-usap kami ng asawa ko noon, ma'am, na umpisa pa lang kung lalabas ang katotohanan, matatanggap mo. Kaya kung yun talagang anak natin, alangan naman na di natin tanggapin. Ang inaakala ko lang, ma'am, yung mga bata, baka matroma. Trauma Kailangan yung mga ng bata. counseling dun sa mga bata. Para magabayan ang mga pamilya sa resulta ng DNA cross-matching test, nag-imbita kami ng psychiatrist at abogado. Unahin muna natin yung mas urgent po na concern ni Ricky, isa po sa parents. Natatakot ho sila for the effect nito sa mga bata. Paano ho kayang magandang gawin? Ang best advice for this scenario ngayon is number one, proseso siya. I-acknowledge natin yung emotions natin at this point bilang mga parents and para sa mga anak na rin. Huwag natin biglain ang ating mga anak. Ang concern natin is to protect the children. Ang payo is sana mag-work together ang both families. Basta sa bahay nila, no? Magbabanding. Pag minsan doon naman sa kanila, yung hindi sila kaagad biglang isa-separate doon sa space na tingin nila ay doon sila safe. Kasi doon sila lumaki eh. So hindi advisable, Doc, na bigla na lang sila magpalitan ng mga anak. Hindi dapat ganon. Adult muna ang mag-work together sa ngayon. At unti-unti, yung anak po, ma-build ang trust doon sa biological parents, ganon din sa kabila. Yun nga ho yung sabi ni Ricky at saka ni Roderick na yung mga bata raw, hinahanap sila. Saglit lang yun, iiyak na yun eh. Kasi meron tayong tinatawag, ma'am, no? Yung primary caregiver, yun ang malaki ang impact na kasi. Yun na yung nagbibigay sa kanila ng security, sense of safety. Maaari talagang ma-put at risk sila for mga emotional problems, psychological problems like trauma, kung bigla silang aalisin doon sa kanilang safe spaces. Kung medyo mas malaki na sila at magtatanong-tanong na sila na bakit kami laging magkalaro or bakit lagi kami nandun, pag minsan nandito sa kabilang bahay, ay pwede natin explain later on. Pwede natin ano yung positive aspect of it, no? Na meron silang two sets of parents na love sila unconditionally. Attorney, anong may papayo nyo sa mga dalawang pamilya? They tried, no, to work within the process and within the system. Anong pwede nilang recourse at this point? Pinag-usapan bata, palaging concern general welfare kaya. Ang puna pong maipapayo sa kanila, i-maintain yung name ng bata para hindi mawala yung sense of identity. Okay, so si Liam should still be Liam and JM pa rin dapat. Okay. Kailangan magpunta sa local civil registrar para mag-file ng petition for change of name. Sa hospital, pwede kang pumunta sa Regulation and Licensing Department ng DOH. Magpapile kayo ng 4-month complaint. Pwede kang mag-file ng gross negligence and revocation of license. May kaukulang accountability, pwede ka rin mag-file ng civil case. Yung civil, ito naman yung dapat checks. Dahil sa nangyari. May balak ba kayong magdemanda sa ospital? Balak ko po ngayon is managot po kung sino po yung dapat managot para sa hustisya sa mga bata. Yun rin po yung gusto ko mag-file ng case kasi nga po gusto talaga namin makamit yung tunay na hustisya para sa mga bata. In the meantime, Doc, okay lang po ba na they will go and see the babies?
Yes po. I Nandun think mo sa play naglalaro. area? Hindi sasabihin, Doc, no? Wag. daw Hindi talaga sasabihin. Samantala, ang dalawang pamilya nabigyan ng oras para makapiling ang kani-kanilang mga anak. Love you. Ang nakakaantig na mga eksena. Susunod na! Ngayong alam na namin totoo, babawi kami sa'yo, ah? Ang dalawang pamilya nabigyan ng oras para makapiling ang kani-kanilang mga anak. JM, hindi kita pabayaan. Naapis na ni Mama. Ay, ang galing. Love you. Love kita na anak ko, ah? Love kita, ah. Love ka namin, di ba? Baby ka namin, di ba? Dalawa kayo ni MM, baby na. Hindi magbabayang pagmamahal namin sa inyong dalawa ni JM. O, kuya mo si JM, no? Tapos, Ayaw maaway, friend pa kayo, no? O, huwag kayong mag-aaway. O, andito pa, andito pa, oh. Wow, galing ah. Ngayong alam na namin totoo, babawi kami sa'yo, ah? Mahal na mahal ka namin, Em. Samantala, ang ospital kung saan nangyari ang baby switching sa pamagitan ng Provincial Health Office ng Cagayan, nagpaunlak ng panayam sa kauna-unahang pagkakataon. Talagang nag-conduct kami ng hospital investigation. O lahat ng mga na-involve, pati ang mga documents, masusing binasa at binalikan. Nanaisip kong gamitin ang salitang kakulangan. Nung araw na yun, wala available na baby tags. So, hindi talaga okay. Sana nga hindi nawawalan ng mga supplies o mga gamit na kagaya noon sa mga hospital. Kung ano pa ang kakulangan, bukod doon, dapat maging malinaw yung pag-abot sa bata at nung inabot din yung bata. Sabihan na yung hospital na kailangan na may immediate tagging ang mga bata. So ginagawa na po nila yon, tinatag na ang mga bata. Kasi mukhang nakampanten sila doong panahon na yun na hindi magkakapalit ang bata kasi dadalawa lang kasi ang nanganak eh. Nung tinawag daw ang pangalan ng mga nanay ay tama talaga ang pangalan na tinawag pero yung nag-abot doon daw nagkaroon ng problema. Kasi magkatunog daw yung mga pangalan, Frugal o Tagal ay nagkaiba ang dinig. May negligence din yung hospital at mga health worker kaya hindi ganun po ang nangyari. Kami din ay nakipag-ugnayan na rin sa DSWD para at least kung ano man ang kakailanganin ng mga interventions para sa mga bata ay maibigay. Minabuti namin na mailipat muna sa ibang departamento yung mga naka-duty nung araw na nangyari yung panganak or pagpapaanak sa dalawang ina. Sana hindi dahil sa isang pagkakataon ay mabahiran ng aming hospital, ang Apari Provincial Hospital, sa masamang paraan. Dahil walang healthcare worker na gugustuhin na mailagay siya sa alanganin or maglagay ng buhay sa alanganin. Ang Department of Social Welfare and Development naman ng Region 2 nangakong tututukan ang kalagayan ng dalawang pamilya. Very rare mga ganitong kaso. Kailangan talagang pag-aralan at makapag-isip ng appropriate interventions. Merong interdisciplinary team. Kailangan din nating ma-assess na maigi kung gaano katagal para lang acceptance ba on the part of the parents and at the same time yung mga bata. Di po magbabago ang pagtrato at pagmahal namin sa mga bata. Lalo na po ngayong nalaman na po namin yung totoo. Plano namin ngayon is pasyalan na lang, ganun. Kung may time kami, papasyal kami sa kanila. Pero pag may time din sila din ang pupunta sa amin. Ngayon masaya ako dahil hindi lang isang apo instant, dalawang apo na po ngayon. Mas lalo na pong lumaki yung pamilya namin. Mas lalong masaya po. Sa dinami-rami ng mga isinisilang na sanggol sa Pilipinas araw-araw, mapapaisip ka tuloy kung meron pa nga bang ibang mga kaso ng baby switching na hindi lang nalaman, na idokumento at naikwento. Sana ito na nga ang huli. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.